Hindi napurnada ng pandemyang COVID-19 ang tungkulin ng Department of Agrarian Reform para sa mga benepisyaryo nitong naging bayani sa pagsiguro ng supply ng pagkain sa bansa. Sa paghahatid ng hustisyang pang-agraryo, kumpleto at mabilis itong natugunan ng Legal Affairs Office, ng DAR Adjudication Board, at ng Bureau of Agrarian Legal Assistance dahil sa Zero Backlog Campaign. Bilang suporta naman sa pagpapatupad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Republic Act 11494 o Bayanihan to Heal as One Act, panandaliang itinigil ang pagbabayad ng interes sa utang ng mga magsasaka at nagkaroon din ng pagbabago sa prinsipal na obligasyon ng kanilang mga bayarin. Nagpatuloy rin ang DAR sa pamamahagi ng lupa sa kabila ng pandemya. Sa taong ito ay sinimula ng sistemang door-to-door distribution. Dito ay personal na ipinamamahagi sa pangunguna ng kalihim na si Brother John Castriciones ang mga titulo ng lupa sa mismong tahanan o bukid ng mga benepisyaryo. Umaarangkada na rin ang proyektong split o support for parcelization of lands for individual titling na naglalayong gawing pang-individual ang mga naipamahagi ng lupa para sa mga grupo ng mga magsasaka sa ilalim ng collective CLOAS. Kamakailan lamang, pinasinayaan naman ang kauna-unahang proyektong pabahay para sa mga magsasaka na tinawag na Building Adequate, Livable, Affordable, and Inclusive Filipino Communities Program o BALAY. Sa mga darating na araw, inaantabayan na din ang pangunang ani ng pinasanayaang Vegetable Garden City sa Tondo. Ito ang una sa mga planong urban farming projects ng ahensya. Kasado na din ang planong mega farms ng ahensya na nakikitang lalong magpapalakas sa industriya ng pagsasaka sa kabila ng banta sa kanilang kalusugan at ng hamon ng sunod-sunod na kalamidad. Hindi matatawaran ang dedikasyon ng mga magsasaka na matiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya't serbisyong naaayon sa kanilang kabayanihan din ang tugon ng Department of Agrarian Reform. Matapang, mapagmalasakit at maaasahan.